Buti po, kami po ni Pastor Romel nalig kasi nasira po yung sinasakyan namin. Kailangan ko gawin pa. Kaya kailangan talaga magsasakyan na kami ng bago ni Pastor Romel. May God's grace po. Tumayo po muna tayong lahat mga kapatid at tayo'y manalangin. Manalangin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa bawat isa sa amin na nandito ngayon, Panginoon. Inuna namin ang iyong gawain. Tunay, Panginoon, na sinabi mo sa iyong salita na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Sinabi mo din, Ama, na hanapin mo na namin ang iyong kaharian, ang inyong katwiran, at lahat ng bagay ay pawang idadagdag mo sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat nakikita niyo kami. Nababatid niyo, Panginoon, maging kalit-liitang iniisip namin, nilalaman ng aming mga puso, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay masumpungan mo na kami po'y nagmamahal sa iyo, Panginoon. Kami po'y willing na maglingkod sa iyo. Salamat sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos kung saan nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan. Ikaw ang Diyos na kung saan ikaw po ang aming maaasahan. Ikaw ang Diyos na sumasagot sa aming mga panalangin, Panginoon. Tunay na sinabi ng iyong salita that we can do all things through Christ who strengthens us. Salamat, Panginoon. Maraming problema sa buhay, marami kaming kinakaharap. Lumalapit kami, Panginoon, sa iyo. Nakikita mo, Panginoon, nilalaman ng aming mga puso, yung aming mga struggles, yung aming mga alalahanin, yung aming mga problema. Pero sa lahat ng ito, Panginoon, we declare by faith that indeed we have a big God. We have a great God. Meron kaming dakilang Diyos na mas malaki ng higit kaysa sa aming mga suliranin. Maraming salamat po sa pagkakataong ito, Panginoon. We're claiming our position in your presence, Panginoon. Kami po ay iyong mga anak, sapagkat sinabi mo sa iyong salita, sila na nagsitanggap ay binigyan mo ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Salamat, Panginoon, sapagkat anak mo kami. Ang anak, Panginoon, ay binigyan ng karapatan. Kaya hindi kami, Panginoon, mahihiya na lumapit sa iyo, Panginoon. Ayon sa iyong kalooban, mangyayari sa buhay ng bawat isang kapatid na nandito ngayon. Patawarin mo kami, Panginoon, kung may nasusuntungan ng kasalanan sa aming mga puso. Patawarin mo kami, Panginoon, kung meron kami mga bagay na hindi din nagagawa na mabuti. Ang pahinang, Panginoon, para sa paglilingkod namin sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, aming Ama na nasa langit. Sapagkat sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, meron kang plano sa buhay ng bawat isa sa amin. Ang plano mo ay hindi upang kami masaktan, kundi bigyan kami ng pag-asa at ng magandang kinabukasan. Salamat, Panginoon, sa buhay ng pag-asa. Sa buhay ng pag-asa na meron kami. Maging yung aming mga pinagdaraanan, Panginoon, nakikita mo, Panginoon. At habang nandiyan ka, Panginoon, kasama namin, kami po'y punong-puno ng pag-asa, sapagkat meron kaming isang makapangyarihan Diyos. Pinakamakapangyarihan sa lahat, pinakamayaman sa lahat, takila naming manggagamot. At wala kami hindi ibibigay na mabuti para sa iyong mga anak. Nagtitiwala kami, Panginoon, sa iyo. Hindi ko alam, Panginoon, kung ano yung kahilingan ng puso ng bawat isang kapatid na nandito. Subalit, ang sabi mo, Panginoon, sa iyong salita, ano man yung aming mga alalahanin, ano man yung aming mga pangangailangan, kami po'y dumaing sa iyo. At kami po'y manalangin ng may pagpapasalamat at paniwalaan na ito'y amin ang tinanggap sa pangalan ng iyong anak, ng aming Panginoon sa Kristo. Sa pagkakataong ito, Panginoon, naway dumaloy ang iyong kapangyarihan sa lugar na ito. Nawa po'y mangusap ang iyong tingin sa puso ng bawat isa na nandito ngayon. Maraming salamat po. Nawa po'y marinig ng bawat isa ang iyong pagkatok sa kanilang mga puso. Sapagkat ang sabi mo, Panginoon, sa iyong salita, sa pahayag, Panginoon, kumakatok ka sa puso ng bawat isang tao.
Nawa Panginoon, marinig namin ang iyong pagkakataon upang makilala ka namin ang lubusan sa aming mga puso. And finally, dear God, sa iyong mga anak na nandito ngayon, Panginoon, wala pong malilihim sa iyo, Panginoon. Nakikita mo yung mga anak mo na faithfully nagsiserve, Panginoon, naglilingkod sa iyo, Panginoon. Hindi mo na po sila isa-isahin. Pero ang aking pong dalangin, pagyamanin mo ang kanilang mga buhay. Pagyamanin mo. Hindi lamang sa pinansyal, sa pananampalataya, bali sa kanilang physical, sa mga pangangatawan. Ganon din, Panginoon, ang kanilang mga pamilya. Maraming salamat po. At muli po, itinataas ka namin sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi namin. Amen. Mga kapatid, handa na ba tayo na makinig? Handa na po ba ang ating mga puso at isipan para pakinggan ang dakilang hamon ng salita ng Panginoon? Pero bago ang lahat, bago ko ibigay sa inyo ang ititindig ng Panginoon sa ating harapan, bayaan niyo po, basahin ko sa inyo ang suting talata sa Santiago, Kapitulo 5, talatang 7. Ganito po ang sinasabi. Ngunit bago ko po basahin ito, kayo po tayong lahat bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Ganito po ang sinasabi, mga kapatid, maging matyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Pagmasdan ninyo ang mga masasaka. Matyaga nilang hinihintay ang unang pagulan. At pagkatapos nilang magtanim, matyaga na silang naghihintay ng susunod na ulan at ng anihan. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. At ngayon, mga kapatid, salubungin natin ng buong kagalangan ang mensahe ng salita ng Diyos na dadalhin po sa atin ng kanyang lingkod. Wala pong iba kundi ang ating kapatid, ang ating Pastor Romel Arnel Ventura Roque. Palakpakan nila. Amen. Salamat sa aking kumparing tunay na napakaganda na magpakilala. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus Christ and Test. Okay, announcement po muna. Talaga napakabuti po ng Panginoon sapagkat napakagandang oportunidad ang dumarating sa PCNC San Jonathan. Imagine, papasok ko kanina, nakarinig ako ng isang pastora. Pastora ang tindig, ang panalangin, kayang-kaya pa namin kung siya. Nakita ko alam niya paano kumilos ang pastora, paano magprograma, paano gagawin ng isang pastora sa iglesia nito. Nakikita ko na kay Pulsihana, kay sister niya. Ganon din kay Sister Sonia. Kaya yung oportunidad na dumarating sa atin na meron tayong bubuksang preparatory Bible School sa aming Mission Church. Ito yung sign, ito yung pagkakataon na iyahatid sa atin ang mensahe ng Panginoon. Announcement pa rin po, ang ating BCMC prayer meeting every Wednesday. Nakarating po ako nung Wednesday, no? Hopefully, every Wednesday dito na ako. Supportan po natin at ang dumadalo na Sunday. Welcome po. At welcome na rin po ang lahat kung gusto kayong paggamit sa Lord na talagang gagamitin tayo sa huling panahon doon sa ating Amihan Mission Church Pastoral Study na magsisimula na po sa Sabado, May 30. Ang pasok po ay 1:00 ng hapon hanggang 5 sa part-time. Sa full-time pwedeng maghapon, 8 to 5. Tuwing Sabado po yan. Magsisimula na tayo Sabado. Pag-pray po natin na mga ikipuntig ng Panginoon na kanina pagdating ko din talagang nakarinig ko ng pastor. Talagang sabay ng tuktok. Makatanding silang musician. Ijinan. Nagamitin kayo ng Lord. At ang pag-aaral ng pagkapastor, hindi kayo na English doon.
Magpapastol ka sa Tagalog, hindi sa English, kaya pwede ka kung siya laminan. At sigurado, pag punta mo doon, susunod yung mga adiporis mo na yan. Pag hindi ka pumunta, hindi susunod din eh. Easter Sonia na, kaya pag-pray natin. And then, happy birthday po, Sister Vilma Alvarez. Palakpan natin ang Lord. Happy birthday to you. At sa mga magdiriwang panangatang arawan sa buwan ng Mayo. Tama ba, Mayo, no? And then, ang music ministry ay mukhang dumadawi. Tayo po ay magseset na rin ng baptism sa mga susunod nating outing, no? Gusto mag-reset tayo ng baptism. Sagot ko po yung ilang handa, saka sagot ni Pastor Henry yung handa sa mga magpapabautismo. Siguro, sasagutin ko yung pride card, masarap yun. Para pagkaahon sa tubig, kakain ng pride card, saka itlog ng pride card. Mga kapatid, sinabi po sa pagbasa ng ating banal na salita ng ating kapatid na Pastor Henry Santiago 5:7. Maging matyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang ito na maging matyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon? Ano ba ang dapat abutan sa inyo ng Panginoon kapag siya dumating? Ng dalawang klase pagdating ng Panginoon o tatlo, no? Pag-aralan natin, una, dumating mo siya sa buhay mo bilang Panginoon mo tagapagligtas na bumago ng puso mo, ng isip mo, ng diwa mo, kaya ka naging bagong nilalang. Hindi mo ikaw yung dati na madaling magalit, mura ng mura, sugal ng sugal, away ng away. Wala nang dati ng pagkatao kasi dumating na sa iyo. Spiritually ang Panginoon. Ang binabanggit dito pagdating ay ang literal, ang rapture, o ang katapusan ng mundo, o ang kanyang muling pagparito para matapos na ang lahat. Ano ang dapat niyang abutan sa iyo na maging matyaga? Number 1, sa panalangin. Kahit nasaan ka ay dapat abutan ng matyaga na manalangin. Ngunit kung mayroong talentong ipinagkaloob sa iyo ang Panginoon, katulad ng ibinigay niya sa mga manghahasik, na ang ibang buto ay nalaglag sa masukal, mabato, matubig o kung ano man, anong binhi ka na naging hasik ng Panginoon? Anong talento meron ka? Maibibigay mo ba yan sa Panginoon ng may katyagaan? May talento ka sa pag-awit, ginamit mo, nalulugod sa iyo ang Panginoon. May talento ka sa pangangaral ng salita ng Diyos na hindi ka man nag-aral sa matayog na paaralan ng mga mangangaral ay para kang si Moises, para kang yung sila Pablo na hindi alam ko sa nag-aaral ay ang presensya ng Panginoon ay nakikita sa iyo. Gamitin mo. Nung sabihin sa akin yung Pastor Ray, alam mo Romel, matigas ng ulo mo, pero may talento ka. Kapag nagsalita ka, nakukulantang, kahit si Sister Minang, nakukulantang sa iyo. Ako naman nakulantang ngayon kay Sister Minang no siya nagnanalangin kanina. Kaya gamitin natin ang talentong yan. Tuwing Sabado lang naman ang pasok, hindi pilitan. At mag-i-sponsor pa kami ng Pastor Henry kung ano kaya namin bigay. At yung kaya magbigay, magbibigay pa. Maging matyaga kayo hanggang dumating ng Panginoon, hindi lamang sa panalangin, kundi sa pag-aaral ng kanyang salita, kundi sa paghayo na inuutos niyang humayo kayo, ang Great Commission. May sabit tayo niyan. Paano mo gagawin? Ang inuutos niyo ng Panginoon na humayo ka kung hindi mo pag-aaralan. May pag-aaral tayong ibibigay. Meron tayong tinig na malayo pa. Meron tayong amihan mission, pastoral study na sa Sabado magsisimula. At anumang oras ang teacher nyo, dalawa lang muna. Kami lang muna ni Pastor Henry, may nag-a-apply pero hindi muna namin tinanggap. Kasi kailangan ang maging teacher doon, balang araw, kayong mga magtatapos doon, magtuturo doon. Ikukuha natin yan ang kalooban ng Panginoon, ikukuha natin yan sa check ng requirements.
para ang ginagawa nating paghayo sa Lord ay nagiging matyaga. At ang nakikita nating katyagaan na gusto ng Diyos, maging matyaga ka na pag-aralan, ipahayag ang salita ng Diyos saan mang dako, sa mga kamag-anak mo man o sa buhay, sila man ay maligtas. At bautismohan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu upang sila ay maging lingkod din ng Diyos. Ito ang puso ng aral ni Kristo, ang maging matyaga tayo sa paghayo, hindi lang sa panalangin, kundi maging matyaga tayo sa pagsishare, pagbabahagi ng salita ng Diyos saan man dako kailangan natin pag-aralan. Pagmasdan yung mga magsasaka, hindi pwedeng hindi siya mag-aararo para yun ay taniman. At kapag tinaniman, ay kailangan laging basa upang maging buhay ang pagtubo. Gagawa ng paraan ng isang magsasaka ang kanyang pananim na laging basa at ini-sprayan para mamatay ang mga kulisa at mga peste. Ganun ang ginagawa ng mga matityagang magsasaka na siyang bumubuhay sa ating bansa dahil sa kanilang nagagaling ang mga bigas, sa kanilang gagaling ang mga prutas, mga gulay, sa kanilang katyagaan sa pagsasaka. Kaya maging matyaga rin po tayo sa ating pananampalataya, maging matyaga tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, maging matyaga tayo na magpaghamit sa nais ng Diyos na gawin natin upang tayo man ay magkabunga sa pagkatatanungin ng Diyos, ano ang ginawa mo nung ikaw nasa lupa, nung ikaw ay nabubuhay, nagkaroon ka ba ng bunga? Kung dito lang tayo, wala tayong maging bunga dito, kaya sinakalis ng Lord ang bawat isa sa inyo na humayo at hindi naman kayo makakahayo kung hindi nyo pag-aaralan yan. Meron tayong mga pag-aaral. Maging matyaga kayo na sumunod sa Panginoon Jesucristo. Pagkatapos nilang magtanim, matyaga rin silang naghihintay sa susunod na ulan at anihan. Kaya nga nag-iimbas sila ng hindi lang pangkain, kundi pangpananim sa susunod na tag-ulan. Kailangan nating paghandaan ang lahat ng ito, lalo't ang ating pinaghahandaan ng pagdating ng Panginoon. Kung mananatili pa tayong ganito lang, ano tayo sa Panginoon? Mananatili tayong meron pa rin iniintindi na pumapagalog sa ating buhay, sa ating puso, na sa ating nagawa sa ating, may galit ka pa sa puso, sumama ka sa mga mag-aaral ng Diyos na walang gagawin kundi mag-aral ng salita ng Panginoon at ang lahat ng iyong kabagabagan, lahat ng iyong dinaramdam, lahat ng yan ay mapapalitan ng kagalakan sa pagsunod sa Panginoon. Amen. Baguhin mo ang buhay mo, ang estilo ng pananampalataya mo. Huwag kang manatili ganyan. Kailangan mong sumunod sa Panginoon. Pag-aralan ng mga dapat gawin kung paano ang makakasunod. Binigyan kanya ng mga tagapagturo, binigyan ka ng pastor, apostol, guro, propeta, at kung ano-ano pa na mayroong tinatawag na fivefold ministry. Mga kapatid, ang ganitong paanyaya ay bihira lamang at napakapalad natin na mayroong ibinibigay sa atin na pagkakataon upang tayo ay makahayo at maganap ang Great Commission dahil hindi darating ang Panginoon kung hindi magaganap ang Great Commission na makikilala ng lahat ng bansa, ng tao ang kaharian ng Diyos kapag dating o sumayo kayo, gawin yung alagad, lahat. Hanggang ngayon hindi pa nagagawang alagad lahat kasi hindi pa nagpapagamit ang mga lingkod ng Diyos na nag-aangkin na sila ay sa Panginoon. Subukan natin. Baka sakaling kapag ka ito ay ginawa natin, ang hindi lamang taga-adorable lahat ang makakakilala sa kaharian ng Diyos sa Panginoon, kundi lahat ng tao na makaabot natin ay makikilala at kung ganyan lahat na maging diskarte ng lahat ng mananampalataya, makikilala na ng lahat ng tao kanyang kaharian. Pagkaharian na ng Diyos lahat ng tao, wala ng gera. So
kaya hindi pa narating eh, kasi nga hindi pa nang pinaghaharian eh. Yung China hindi pa pinaghaharian. Ang Iran hindi pa nang pinaghaharian. Pero kung lahat tayo paghaharian ng Diyos, darating ang wakas ng lahat ng kagulimahanan at mapapalitan ito ng paraisong buhay sa bawat isa. Wala nang gutom, walang uhaw, walang katawan na nakakasakit. Lahat tayo doon masaya, lahat tayo doon bata. Lahat tayo doon nagsasaya sa piling ng Panginoon. Saan tayo dapat lalo maging matyaga? Ano ba'y pinapanalangin mo? Lord, gamitin niyo po. Tama? Ang kagagamitin. Paano? Ang sabi ng Lord, hanapin niyo. Inyong makikita. Saan kayo gagamitin ng Panginoon? Paano kayo gagamitin ng Panginoon? Hanapin ninyo. Inyong matutunghayan, makikita. Merong mga palatandaan, may mga sinyalis na gagamitin ka ng Panginoon. Noong unang dalhin ako dito ni Pastor Ray at ako'y nagsalita, agad nakita ni Pulsihara Minan na ang batang yun, magpapastor. Ayokong magpastor, napuluyan niya ako magpastor. Ganun eh. Ayaw mo man, kung talagang gagamitin ka ng Lord, gagamitin ka ng Diyos para kanyang maging lingkod. Magtiyaga sa iyong pagtatrabaho at ang iyong free time, ibigay mo sa Diyos. Maging matyaga ka pa rin. Na kahit pagod ka, konting pahinga, sa Diyos mo ilalaan ang iyong mga natitirang oras. Magtiyaga rin na maghanap ng trabaho ng walang trabaho sapagkat hindi rin naman nais ng Diyos na puro ka tiyaga, ala ka na magtrabaho, paano kakain ang iyong anak, paano kakain ang iyong mga masabuhay, paano ka makakatulong kung puro tiyagang kung anong ginagawa mo. Kailangan hindi lamang katyagaan ang gagawin mo rito, kundi gagawin mo rin humanap ng trabaho. Huwag maging tamad. Matyaga gumamit ng puhunan sa buhay. Ano ba ang numero 1 puhunan natin para pagtiwala tayo sa trabaho? Number 1. Kaya ko pinagtitiwalaan si Sister Sonia sa kanyang trabaho dahil nakita kong makadiyos siya. Kaya ayaw kong pagtiwalaan yung isa kasi hindi na makadiyos, magnanakaw pa, mangungupit pa. Kaya napakalaking puhunan na ikaw ay makadiyos at nakikita na ikaw ay gumaganap sa church. Yan mabait yung tao niya. Nire-recommend ako sapagkat hindi lang yan makadiyos, kundi talagang gumaganap yan sa kanilang simbahan at tumutulong sa pastor, tumutulong sa kapatiran. Maging matyaga po tayo, hindi lamang sa salita, sa isip at sa gawa. At maging matyaga na makisama sa lahat ng uri ng tao. Tulad ng ginawa ni Kristo, hindi siya naparito para sa matuwid, kundi naparito para sa mga makasalanan. Kaya nung makita nila si Kristo andun sa mga kasalan, gumawa pa ng alak. Minasama yung alak. Yung alak hindi masama. Yung uminom ang nagpakasama. Diba? Maraming theology na dapat pag-aralan. Don't think negative, always positive. Think, ang Diyos ay gumawa ng lahat ng bagay, hindi tayo para mapasama, kundi tayo lahat ay para mapabuti dahil ang gusto ng Diyos. Lagi kang mabuti sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay, sa lahat ng panahon, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kahit po natin yung buko pumikit manalangin. Nakita namin Diyos na mapangyarihan sa lahat. Salamat nga po, Father God in heaven, na patuloy mong pinapaunawa sa amin, pinakikita ang mga bagay na ngayon lamang namin nakikita na hindi namin inisip na ito'y makikita namin, Panginoon. Salamat sa buhay ng aming kapatid na Pastor Emre na patuloy mong ginagamit sa iglesia ito, na patuloy na pinagpapala, Panginoon. Salamat sa buhay ng Konsyala Minan na alam namin na hindi mo lamang siya gagamitin sa barangay, kundi gagamitin mo rin siya, Panginoon, sa paghahayag ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid ng mga pamilyang nandito, Panginoon. Dinadalangin namin sila. Lalo na ang aming may sakit na mga kapatid, Panginoon, patuloy mo silang pagalingin. Para kasi pasiglahin, dinadalangin ng Panginoon ang kagalingan ni Arky Alexis na apo ng aming kapatid na Norita Roque, Panginoon.
Alexis Garma, Panginoon, pagaling mo siya na siya ngayon ay naka-admit. Naniniwala kami, Panginoon, na ikaw dakilang doktor at manggagamot sa lahat ng uri na sakit karamdaman. Walang imposible sa iyo. In Jesus' mighty name, pagpapalain mo, Panginoon, si R.P. Alexis Garma, Panginoon. Kahabagan niyo po, Panginoon, ito. Naniniwala kami na ang lahat ng mga may dinaramdam, may problema, may suliranin sa buhay, nilalapit namin sa iyo, Panginoon, ng mga nanonood, nakikinig, Panginoon. Kahabagan niyo po sila. Dahil sila sa iyo sila umaasa. Ikaw lamang ang aming sandigan. Ikaw lamang ang aming tatakbuhan, Panginoon. Huwag mo kami biguin. Salamat, Panginoon, na sinabi mo nga na ang bawat lumalapit sa iyo ay bibigyan mo ng pagpapala at pakikinggan mo ang lahat ng mga kailangan kaibig. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga pamilyang narito, ang pamilya Del Moral Hernandez, Roque Manuel Vergara, Lungalong Santos, Bugan Reyes, Gamboa Garcia, Pangilinan Calara, Padrones, Nabarte Navarro, Di Guzman Laksamana, Lorenzo Alvarez, Siriaco Doronio, Lastimosa Apan, Panginoon, sa lahat ng pamilya, ang hindi nabanggit, Panginoon, sa lahat ng nanonood, nakikinig, Panginoon, pagpalain ng bautisa, ipuin niyo ng mapagpalang kamay ang ulo ng bautisa, ipadama sa amin ang iyong dakila layo sa aming buhay, kung anong narapat namin gawin, sa lalabing panahon ito, Panginoon, at pagkaluban mo ng maayos na kabuhayan, siksik, di lumaapaw, ang sino sa bawat isa sa amin at ang labis na biyaya aming mapagsaluhan magamit sa iglesia. Pinadalangin namin, Panginoon, ang aming kaloob sa iyong iglesia, Panginoon, ang aming kaloob sa aming pinapangarap namin church building, Panginoon, ipagpapalain mo kung paano pinagpala ng ibang iglesia na nagsimula sa wala. Pagpapalain rin kami, Panginoon, magkakaroon kami ng lote, sariling lote na tatayuan ng church building, Panginoon. Ganun din, Panginoon, kami ay pasamantalang maghihiwa-hiwalay, talay namin ang dakilang katwira at pag-ibig, pamamahalan sa isa't isa't katalumpayan. Ito po ang aming samot dalangin, papulto salamat sa matamis sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. At ngayon sumainyo ang hindi maririp na pag-ibig ng Diyos na nagpapatawad ng inyong kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Tandaan ninyo ito, sa inyong paghayo saan man kayo pumaroon, gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Manatili kayo tapat hanggang wakas, ipangaral sa buong sanlibutan ng magandang balita ng kaharian ng Diyos upang magsilbing patutuo sa lahat ang kanyang biyaya, pagpapala at kapayapaan ng puso't isipan sa kanya na mag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapag-aharap sa inyo ng walang kapintasan na may malaking kagalakan sa kanyang kaluluhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa pakikipisan ng banal na Espiritu, sa kanyang kalulatian, kadakilaan, kapurihan, kapamahalaan at kapangyarihan sa lahat ng bagay, mula pa nung una, ngayon at magpakailanman, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Magamayan po tayo bilang magkapatid sa Panginoon. Mga kapatid, may konting announcement lang po.